Itong espesyal na inumin. Ano wasan ito? Hinanad kong espesyal para sa iyo to. Jiang Yue. Anong nilagay mo sa alak na to? Walang iba kundi pampasaya lang naman. Mamaya, may ilang reporter na dadalaw sa'yo. Ang headline, naisip kayo na. Tagapagmana ng sa family, nagpapakalasing sa gabi. Nagpa-party kasama ang maraming lalaki. Jiang Yue, anong ibig sabihin nito? Tinyanan. Mula pagkabata hanggang ngayon, lahat ng bagay, mas magaling ka sa akin. Wala akong matalo sa'yo, ikaw palagi ang nasa pedestal, ang anak ng pamilya Su. Pero kayo, kung hindi naubos ang kayamanan ng pamilya namin, kinainggitan bilang panganay ng pamilyang Jiang. Pero na yon, wala akong magawa kundi maging anong karapat mo Jiang Yue? Palagi kitang tinatrato bilang tunay na kapatid. Sa lahat ng taon na to, ang MGA magaling kaya. Tinuring ka rin nila bilang tunay na anak. Tumahimik ka. Inampon ako ng mga magulang mo para lang magbayad sa kasalanan nila. Kinyanan. Kawal. Makakatakas ka ba? Gusto mong kunin kayamanan ng Lu. Tingnan natin kung may lakas kayong gawin yan. Tumigil ka, huwag kang umalis. Ang lalaki sa silid. Siya ang pinuno ng pamilya Lu, Lusinan. Kinyanan. Salamat sa espesyal na regalo mo sa akin. Ang temang ngayong beses ay bagong simula. Kumakatawan sa brand, parang paru-parong lumaya. Siege. Sound naman 8. Ang kokon mo. Hindi na kayang mabasa. Jiang Yue, hindi ko akalain hanggang ngayon. Hindi ka pa rin natututo. Ang ninakaw na bagay. Akala mo ba palaging perpekto? Tinyanan. Huwag isipin na sinipa mo ako palabas ng alis sa inyong lahat. Di ko kayang magpatuloy ng buhay. Gagamitin ko ang press conference para makuha ang proyektong ito. Karibal ng sa family ninyo. Sige lang. Manalo ka muna sa akin bago ka magsalita. Ang project demo na kayo nang i-announce. Tingnan natin kung ano pang plano mo sa counting oras na natitira. Kasi, kung wala kang may pakitang bagong idea, mas mabuti pang umuwi ka ng maaga at mag-anak na. Oo nga, su Direktor, huwag sayangin ang oras namin. Ang disenyo ni Director Jiang ang pinakaperpekto ngayon. Mahirap itong talunin. Sige, umalis ka na. Ang tunay na pagwasak sa balakbak, hindi ito simpleng palabas, kundi gawin ang bawat tao sa kwento bilang bida. Parang pamilyar ang babaeng ito. Sunyan-an, hindi kita papayagang magtagumpay ng matagal.
Su, bilis, magmaneho ka at dalhi si An sa ospital. Ikaw talaga. Hindi mo nga alam kung sino ang ama ng bata. Pero gusto mo piyari ni Panganaksia. Ang bata naman ay walang kasalanan. Pinili pa rin niya ako na maging nanay niya. Kaya hindi ko siya pwedeng talikuran. Ikaw talaga, bata. Mula pagkabata matigas ang ulo mo. Fiyasu, bilisan mo na. Manggang ganak na asayanan. Nanay! Sobrang kawawa naman. Jiang Yue, dahil sa ating 10 taon na pagkakaibigan, tulungan mo ako, kulungan mo ako. Tulungan kita? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Laharing ito. Ikaw ang nakplano. Parsik. Bake it. Pinabagsak ng Su ang negosyo ng Jiang at pumatay sa mga magulang ko. Dapat bayaran ng dugo ang utang sa dugo. Jiang Yue, 10 taon kayong inalagaan ng mga magulang ko. Walak habang puso. Eminem kayo na asiw. Simulat sa pool, hindi kita gusto. Lahat ng bagay mas magaling ka sa akin. Gusto kong mamatay ka agad. Jiang Yue, wala kang utang na loob. Tininan. Ang gusto kayo. Lagi ay ang bata sa tiyan mo. Mr. Liu, Najuri Nong DNA. Sigurado, anak Nio Pasia. Kaya. Ikaw ang babay noong gabing iyon. Mr. Liu, Itong buttons. Iniwan mo to noong gabing iyon. Hui Kong itago ang bata. Pero ikaw, Mr. Liu, payagan akong manatili sa tabi mo. Kahit walang titulo. Payag kayo. Ew. Jiang Yue, Sugo mula sa impyerno. Kukunin na ang buhay mo. Sia Ayan. Ang babaeng ito, parang pamilyar siya sa akin. Alamin ang tungkol sa babaeng ito. Anan, Bukas ang engagement party ni Jiang Yue at Lucinan. pupanta ka ba? Siyempre, kailangan ko siyang batiin ng maayos.
Si Jiang yung naghintay ng 5 taon para maging lehitimo. Dahil nanganak siya na anak ni Ginoong Lu. Ang posisyon bilang misis na pinakamakapangyarihang tao sa Beijing, hindi napunta sa kanya, di ba? Tinyanan. Hindi pwede. Matagal na siyang patay. Si Sinan. Sino siya? Ginoong Lu, Miss Jiang, congratulations sa inyong dalawa. Kamukha mo ang isang kakilala ko noon. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Ann Ran. Sekretarya ako ng Anhua Group. Sa pagkakataong ito, espesyal akong sumama sa boss ko para dumalo sa kasal ninyo. Jiang Yue, simulang gayon. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na bumagsak mula sa langit papunta sa impyerno. Ikaw muna ang bahala sa mga hihingalang AKO saglit. Boss, ang tumugi sa iyo 5 taon na imbestigahan na. Bakit Maggie sa SRG-Lu? May inisip siya. Anong ginagawa mo sa likod bahay? Nakita kitang lumabas. Sinundan na lang kita. Missen. Nakilala na ba tayo dati? Baka sa panaginip. Dumating na ako sa panaginip mo. Balikaw ang kurbada mo. Gustong umakyat sa kama ko. May kapalit yan. Handa ka bang magpatyanod, Ginoong Lu? Gusto mong umakyat sa kama ko. Hindi ka pa karapat-dapat. Mukhang hindi marunong si Emma Lu na magpakita na malasakit. Lucy Nan, ipapakita ko sa iyo na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Listen. Ikaw at ang fiancé ko. Anong ginagawa niyo sa hardin? Siyempre kami. Wala kaming ginawa. Nag-usap lang kami, tungkol sa ilang proyekto ng kooperasyon. Huwag kang magkunwari dito. Panapalayan kita. Kung may balak ka sa fiancé ko, ipatatanggal kita sa Manila. Mawala ka ng tuluyan. Kaya pala nung pumutok ang planta sa West Suburbs. Inuna and I Ms. Jiang ang ABO. Imbis na ang mga libro ng salapi. Hindi ko alam, Miss Jiang, kung ilang tao na ang nawala sa Beijing dahil sayo. Ang tapang mo para imbestigahan ako. Bilang senior secretary ng Anhua Group, ang tumulong kay boss ay bahagi ng trabaho ko. Miss Jiang, Para sa group photo. lahat naghihintay sa'yo. Jiang Yue, sisiguraduhin lahat ng hawak mo. Anti-unting mawawala sa mga kamay mo. Para Sajo. Para. Anong pangalan mo? Ako si Lu Xiaobao. Ang ganda mo, tita. Ang cute mo rin. Bakit Maggie sa kadito? Ito ang likod bahay namin. Kang noon. Hindi namatay ang anak ko. Kasing edad niya. Pwede ba akong makipaglaro sa'yo, tita? Siyempre naman. Si Xiaobao ay medyo tahimik. Hindi siya lumalapit sa di kilala. Kahit si Jiang Yue hindi nilalapitan. Pero na yon,
Siya pa ang kusang nag-aya sa babaeng una makipaglaro. Ipo-imbestiga mo ang babaeng Anran. Opo. Delikado yan, Xiaobao. Ako na kukuha. Mag-ingat ka, tita. Huwag kang mag-alala. Tita, dali may nahulog sa tubig si tita. Tulong. Papa, may mangyayari ba kay tita? Wala, ayos lang siya. Bumalik ka muna sa bahay. Kakaalis mo lang sa bingit ng kamatayan, ganyan ka na ulit. Great ka, sobrang landy mo. Mr. Liu, hindi mo ba gusto? Sisinon? Bakit mag-isa ka? Kailangan pa ba kitang abisuhan sa ginagawa ko at kung nasaan ako? Ay naku. Paano kung makita ka ng fiance mo? Na tayong dalawa lang ang nasa kwarto? Baka magkamali siya ng akala. Daan ka sa likod, mabuti pa. Masinor naman AKOF. Janulu. Kinan. Engaged na tayo. Ngayong gabi. Pwede ba akong lumipat sa bahay mo? Sa iba na lang pagkakataon. Bakit? Bakit 5 taon na pero di mo pa rin ako pinansin? Jean Jésus. Mukang. Ange Planomo. Maghangmayos naman ako. Alam mo naman, mga lalaki ganyan talaga. Pero paglalaro ng apoy, dapat tingnan din direksyon ng hangin. Ngayon, hawak ni Jiang Yue ang kinabukasan ng pamilya Su, ang yaman na iniwan ng mga magulang. Kung magkamali ka lang ng isang hakbang, posible nga ng balikan. Ako'y taong muntik nang mawala ang buhay. Ano pa bang dapat kong katakutan? Alam, MOBA, bakit hirap ang mabangis na hayop na umiwas sa lambing? Kasi, hinding-hindi nila malalaman ang linya sa pagitan ng mga ngaso at biktima. Sabi mo, kapag nagising bigla si Lucihan sa hating gabi, may isip kaya niya na. May MGA, amoy, na nakatatak na sa buto. Ang ginagawa mo ay parang pakikipag-usap sa tigre ng walang pag-iingat. Kung ganon, bago pa magliyab ang apoy, gawing buong kabisera ang maging panikwas sa akin. Tingnan mo. May mga tao na hindi na mapakali. Ang galing mo talaga. Hindi kita masasamahan gayong gabi, Nini. Kung may balita, tawagan mo ako. Gabi na para bumisita si Ginoong Lu. Hindi ba natatakot na tanungin ka ng fiance mo? Ganito ka kabilis mang akit sa akin.
Hindi ba gusto, emolang matchlog kasama AKO? Ang isang tulad ni Ginoong Luna napaka-excellent. Talagang nakakabighani. Nakakahumaling. Kung talagang gusto mo ng ganito, kung ganon, pagbibigyan kita. Mr. Liu. Ang gusto ko, hindi lang simpleng pisikal na relasyon. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang puso mo. MR Jiang, nandito ang impormasyon tungkol kay Anran. 5 taon nagtatrabaho bilang senior secretary. Ngayong taon bumalik at sumali sa Anhua Group. Wala akong connection kay Sunyanan. Walang koneksyon. Pero bakit? Tinitignan niya ako ng mata parang ahas. Lawa na. Sila daw. May magkahawig na mukha. Pero ayos lang. Kahit bumalik si Sunyanan, anong gayon? Gayon, nasa mga kamay ko ang buong Jiang Group. Wala siyang kahit ano, paano niya ako lalabanan. Kung mangahas siyang manggulo, may paraan ako para mamatay siya uli. Boss, kakatanggap lang nito, isang anonymous na sulat. Ang kinalalagyan ng nunal na ito ay kapareho ng kay Miss Su noon. Suriin, alamin kung sino ang babaeng ito. Hinding-hindi ko siya papayagang mabuhay ng maayos. Si Sinan ay akin lang. Walang sinuman ang makakagaw sa akin. Kung gusto mo ang puso ko, tingnan natin kung kaya mo ba talaga. Mr. Liu, as I bow may lagnat. Hindi namin makontak si MS Jiang. Dalhin muna si Little Bao sa ospital. Upunta na ako agad. Sasama ako sa'yo. Problema, inay Jiangyue, malala na ang kondisyon ni Little. Hindi pa rin siya dumating. Halika na, Little Bao. Ayaw uminom ng gamot. Lu Xiaobao. Lu Xiaobao, Balkong Magmatigas Yolo. Ibigay mo na sa akin. Xiaobao. Si tita na magpainom ng gamot sa'yo. Basta uminom ka ng gamot, bukas sasama si tita maglaro. Talaga? Total lagi ang salita and IT. Halika, mag-pinky promise tayo. Mag-promise tayo. 100 taon? Walang 100 taon, walang pagbabago. Ay naku. Ang galing ang babi natin. Kain pa ng isa. Ang galing, ang galing. Ano kaya ang iniisip ng babaeng ito? Manangin rin. Birthday ko ngayong weekend. Pupunta ka ba para maglaro sa akin? Ooh, siempre puwid. Sino ang napasakit? Security. Itapon ang babaeng bastos. Sandali lang. Ms. Jiang. Kagabi, nilagnat si Xiaobao. Hindi ko alam bilang nanay. Nazen ka? Anong kinalaman mo dito? Ang tapang na amoy ng pabango at sigarilyo. Saji, sabihin, Paano ko malaman ni Jilo? Nakararating mo lang mula sa White Club? Sa tingin mo, magagalit kaya siya? Kalakohan. Huwag kang magpanic, Ms. Jiang. Narito ako para tumulong sa'yo. Tutulungan mo ako ng kusa. Napili na Anhua Group ang lupa sa silangang bahagi ng lungsod. Alam kayo, pag-ari yan ng kumpanya ni MS Jiang. Kung sakali, kayo, tutulungan kita na may balik ang puso ni Lucinan sa'yo. Ang presyo ng lupa na yon. Pwedeng bang ibaba?
Kung talagang tutulong ka sa akin, ang lupa na yon, pwede ko itong ibigay sa'yo. Pero kung maglalakas loob kang lokohin ako, Ito ang sinseridad ko para kay MS Jiang. anong balak mong gawin para tulungan ako? Kanina, narinig kayo kay Xiaoba sa weekend on birthday niya. Total naman. Si Xiaobao ay anak niyo ni Emarlu. Ang magdaos ng birthday bilang pamilya. Makakatulong para mapalapit kayo sa isa't isa. Malit na bagay lang to. Kailangan pa bang ako ang magtakip? Kung tiwala ka, Miss Jiang, ipabaya mo na lang sa akin. Sige. Aaron, Gusto kong malaman. ano ba talaga ang nilalaman ng plano mo? Wow, limited edition na Lego. Paano mo nalaman na gusto kong magkaroon nito? Iyo, Sinabi ni Miss Jiang na ipaabot sa akin. Sabi niya sorpresa raw ito para kay Xiaobao. Kailan ka pa, na seryoso ka, kay Xiaobao. si Xiaobao anak Nathan. Responsibilidad kayo to. Ginoong Liu. Ang restroom nasa pangalawang palapag kanang bahagi. Kumusta pagsisiyasat kay Anran? Ginoong Liu. Ang pagkakakilanlan ni Anran ay malinis. 5 taon na ang nakaraan, blanco ang impormasyon, sinadyang burahin. Ang babaeng ito, hindi basta-basta. Mr. Liu, magingat pa kayo. Bakit ang tagal ni Emarlu doon? Bakit naman? Bakit ka na dito? Huli kayo. Kailangan mo ako ngayon. Ikaw ang nagsindi ng apoy. Ikaw ang dapat magpatay nito. Itong nunal mo. Gusto ba ito ni Ginoong Lu? Simula bata pa, meron na ako nito. Hindi ko inakala na may ganitong hilig si Ginoong Lu. Ginoong Lu, hindi ba't napag-usapan na natin na ako ang tutulong sa'yo para mabawas ang init? Huwag kang manghina. Sinan, nasa banyo ka ba? Si Xiaobao ay naghihintay pa para maghiwa ng cake kasama ka. Lucinan, nakasama ba kayo and Ian Ran? Nasan siya? Siya, nasaan na siya? Sino hinahanap mo? Kaninang nakita ko siyang pumasok. Lucinan, ginagawa mo ba sa banyo? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa utak mo. Janulu, ayoko maging kalaguyo mo. Nakakahiya yun para sa akin. Paano ko pahaharapin si Xiaobao pagkatapos? Gusto mo bang cancelahin kayo? Ang kasal namin ni Jiang Yue. Kaya MOBA? Mas mabuti pang hintayin si Ginoong Lu. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako balikan.
Panahon na para gawin itong laro. Mas kapanapanabik. Sundin ang plano. Huwag kang matakot. Mulang gayon, ito na ang magiging tahanan natin. Tinyanan. Ang gasto kayo. Palagi namang bata mo ang dala. Anan. Nakaayos na ang lahat. Sigurado ka bang gagawin mo to? Nakakagat na ang isda sa pain. Oras na para hilahin ang lambat. Mr. Liu. Nangangalap ng impormasyon sa kargamento sa Parang. Ang Anhua Group. Anhua. Lucinan, Ngayong Gabi, wala kang taka. Siege. Mangat! Anran. Mr. Liu. Pwede bang sabihin? Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi malala ang saksak pero maami ang dugo na wala, kailangang magpahinga. Kailan magigising? Pagkatapos ng anesthesia, Baka bukas ng umaga. Lu, nahanap na namin. Taong iyon pa sa bagong kargamento sa pantalan. Sa likuran nila. Maaring may kinalaman sa grupo ng Jiang. Si Jiang Yue. Nasaan ang pasyente dito? Umalis na ang dalaga madaling araw. Sinundo siya na isang lalaki. Aaron. Ano bang itinatago mo? Alamin kung saan pumunta si Anran. Lu, nahanap ko na. Si Miss Anran, kasama ang chairman ng Anhua, pumunta sa isang salusalo. Nyo. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Sigurado ka ba? Sigurado kang darating si Lusainan? Halos sigurado, 99%. Talagang pag binanggit mo si Cao Cao, biglang dumating si Cao Cao. Anhua, salamat sa tulong mo. Kung wala ang tulong mo, baka hindi magiging ganito kadali. Sa ating dalawa, wala nang kailangan na formalidad. Missen. Di pa gumagaling ang sugat mo. Ang bilis, imo naman makapagtagpo kay Chairman Anhua. O baka naman. Ganito ka rin sa bawat lalaki. Wala akong magawa. Trabaho kayo to. Si Anhua, boss kayo siya. Mr. Liu, huwag mo sabihin nagsasalos ka? Itinatago mo ba ang tunay na intensyon?
Anong ibig sabihin? Sa tingin kayo, nagseselos asay Boss Lou. Sasamahan na lang kita. Huwag ka nang magalit. Si Anhua ay boss kayo lang. Wala kaming ibang relasyon. May proyekto pa akong kailangang pag-usapan. Hintayin mo ako. Miss Jiang, gayong gabi na ang pagkakataon mo makasama si Boss Lou. Room 2 sa ikalawang palapag. Nandun siya naghihintay sa'yo. Totoo ba ang sinabi mo? Siyempre. Malalaman mo boss de pumunta ka, Miss Jiang. Pero, napag-usapan natin deti. Ang lupa sa silangang bahagi ng syudad. Ibinig ako na sao. Salamat sa kabutihan mo, Miss G. Sana mag-enjoy ka ngayong gabi. Jiang Yue. Ang saya magsisimula na. Di kayo akalain. Na hindi pala ako niloko ni Anran. Tinan. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang tunay mong baba. Bakit walang amoy? Maliligo lang muna ako. Hintayin mo ako. Ang bilis kayo. Bakit bigla dumilim? Si Sinan. Ang araw na ito. Matagal ko na itong hinihintay. Pasensya na. Jenamik kita. Nilagyan mo ba ako ng gamot? Bakit ang nararamdaman kayo kay Anran? Katulad na naramdaman ko 5 taon sa babaeng iyon. Huy Ben. 5 taon na ang nakaraan nung gabing iyon, hindi si Jiang Yue. Kundi siya. Natulog lang tapos tumakbo. Ano ako sa paningin niya? Nalaman ni Mr. Lu. Si Miss Anran. Siya ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas.
Alam ko ang ganoon na. Hanapin niyo para sa akin. Alamin niyo kung nasaan siya ngayon. Kailangan ko siyang hanapin. Akala mo ba makikitakas ka? Nakakatawa. Sinan. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang pangit ng itsura mo? Sinan, anong ginagawa mo? Tama na. Sinan, Tatay, kailan ulit pupunta si Tita Anran para makipaglaro sa akin? Ganoon, gusto mo pala SIT. Sige, tawagan mo siya. Kung 5 taon na ang nakaraan, yung gabing iyon ay si Anran. Baka si Xiaobao ay anak namin ni Anran. Tita Anran, bakit ang tagal mo hindi bumisita para makipaglaro kay Xiaobao? Miss na miss ka na ni Xiaobao. Xiaobao. Miss Karen and I tita. Magantay ka kay tita na bumalik. Ha? Miss mo BAAKO? Papa, anong nangyari sa'yo? May kailangan gawin si Papa sa labas. Gabing iyon, sobrang lapit natin. Bakit biglang malamig ka sa akin gayon? Wala si Tita Anran, gusto mo bang maglaro tayo ng mga blow? Maglaro ka na lang wala kang oras, pero Si Tita Anran naman lagi akong sinasamahan. huwag mo nang banggitin ano siya, mulang ngayon, bawal na siyang Masamang babae. Gusto kong magkasama si Papa at si Tita Ann. ako ang totoong nanay mo. Hindi ikaw. Jinung Lu. Ako ang bagong sekretarya ng Anhua Group. Jinung Lu. Inisip mo siyang Ran? Umalis ka. Boss Lu, may sasabihin pa ako sa'yo. Si Henron ay nag-resign na sa Anhua Group. Balak niyang manatili sa abroad at hindi na babalik. Ano ang sinabi mo? Boss Lou, Bobby lang naman yan. Kung gusto mo, anong klase bang babae ang wala sa'yo? Niyanan. Si Lucinan, sobrang baliw na siya sa'yo. Ngayon, ano ang balak mong gawin? Tulungan mo ulit ako, isang huling pagkakataon. Ipaparamdam ko kay Jiang Yui ang kalangitan. At saka siya tuluyang malulugmok sa impyerno. Sige, ako na Ange Magayo. Si Sinan. Tungkol sa iyo at kay Jiang Yui, Dapat na magkaroon ng resulta. Tingnan mo. Malaki na SI siya. bigyan mo siya ng pangalan. Piliin ang magandang araw para magpakas. Wenjia. Si Sinan. Si Yui nitong taon, fully-heartedly nakasama ka. Nagkaroon ng kita na baby. Huwag siyang sayangin. Si John Yue, di karapat-dapat. Maliban kay Yue. Wala nang iba pang dapat. Ang bagay na to, ako na ang magpapasya para sa'yo. Sa susunod na buwan, pumili ng magandang araw. Ihanda ang kasal, walang makikipagtalo. Hoy, saan ka pupunta? Tingnan mo, ang mabuting anak na pinalaki mo. May problema SI Boss Zhang. Naputol ang kumpanya funding at ang mahalagang proyekto sa biding inagaw ng Anhua Group. Ano, Anhua Group na naman? Anhua Group.
Mukhang may nang ipit sa akin ng sadya. Boss Zhang, anong dapat nating gawin ngayon? Huwag niyo na yang intindihin. Ang pinaka-importante ngayon ay pakasalan ako kay Lucinan. Basta maging asawa ni Marlu. Ano pang dapat ikatakot sa Anhua Group? Ipapaluhod ko ang chairman ng Anhua sa harapan ko. At lahat ng proyekto, ipapalabas ko sa kanila. 5 ton na. Sa wakas, magiging opisyal na akong asawa ni Marlu. AKO Ito. Anran. Nazen Ka. Marlu, bukas alas negatibo 7, hihintayin sa Flower Sea Hotel. Sana makapunta ka. Ang anak nating si Rainway, anong suot maganda? Bagay na bagay sa iyo ang gown na to. Talaga BA? Ngayong araw kasal ni Sinan, tingnan mo. Lahat ng importanteng tao sa kabisera nandito. Salama. Congrats. Maraming salamat at kahit busika, naparito ka sa kasal ng anak ko. Salamat, salamat, salamat. Ano bang ginagawa ni Sinan? Ganito kalaking okasyon ng kasal, pero wala siya. Huwag kang magalala, Yue. Ako ang bahala sa iyo. Tawagan si Boss Lu agad. Alamin mo kung nasaan siya. Anong nangyayari? Bakit hindi pa dumating ang groom? Baka naman Umatricia sa Castle? GNG, Lu. Knock off ang phone and I, Mr. Lu. Kinan. Ramo na PSA kin? Paano mangyayari yon? Pupuntahan ko siya mismo ngayon. Dumating ka na. Kung desidido kang iwasan ako, bakit ka pa biglang bumalik? Siyempre, kasimis kita. Pero narinig ko. Ikaw da ikikasal kay Jiang Yue. Nagsalos ka. Kaya bumalik ka. Noon tinanong mo ako, ayaw mo nang maging kasintahan ko uli. Kanselahin ang kasal kay Jiang Yue. Ngayon, masasabi ko na ito ng malinaw sa'yo. Gagawin ko to. Hindi ko kailanman minahal si Jiang Yue. Ikaw ang unahang babaeng nagpakilig sa akin. Pasensya na, Lucy, ginamit kita para makaganti kay Jiang Yue. Sa lahat ng taon na ito, puro galit lang ang nasa puso ko. Wala nang lugar para sa iba. Hindi ako karapat-dapat sa tunay mong pagmamahal. Lucinan, umuwas ka sa castle. Ikinahihiya mo ako sa harap ng tao. Mahal na mahal kita, pero bakit mo ako ganito tratuhin? Kalma ka lang, Ginoong Jiang. Huwag mong saktan ang sarili mo. Magpakalma ka. Paano mo ako papakalmahin? Tumakas si Lucinan sa kasal.
Iniwan na ako ni Lucinan. Huwag kang ganyan, Ginoong Lu. Ikaw inaisip kawawa AKO DBA? Pati ikaw iniisip mo. Wala bang may gusto sa akin? Hindi po, Ginoong napakabuti mo. Si Ginoong Lu hindi marunong pahalagahan ka. Lucinan, hindi mo ako mahal. Ang dami namang taong handang magmahal sa akin. Anong oras na BA? Anong oras na't hindi ka pa rin umuwi? Yue. Tayo. Tisinan. Wala pa BA siya nakawi? Tisinan. Tumakas na ba siya sa kasal? Iniwan niya ako para mag-isa sa maraming bisita. Ginawa akong kahihiyan sa lungsod. Yue. Malisisinan ngayon sa'yo. Hintayin mo siyang bumalik. Sisiguraduhin kong maayos siyang humingi ng tawad sa'yo. Itong suwail na anak. Yue. Huwag mag-alala, hindi magtatapos ang usapan ng ganito. Ang pamilya Lunami ay siguradong magbibigay ng paliwanag sa iyo. Kyo. Taya. Todo pa ang pagmamahal kayo kay Sinan. Sa loob ng 5 taon na ito, buong puso akong sumusunod sa kanya kahit walang titulo. Pero siya. Tiyak na may babaeng nang akit sa kanya sa labas. Huwag kang mag-alala Yue. Ikaw ang kinikilalang manugang ng Lu. Ang mga babae sa labas. Bawal pumasok sa pintuan ng pamilya Lu. Yue, narito kami pa ipaglaban ka. Ama ay na. Sa inyo ako mas panatag na ako. Lola, ayoko sa babaeng to. Nakasama na ay Papa. Gusto ko si Tita Anran na maging mama ko. Xiaobao, ano sinasabihan mo? Paano itatakwil ang sarili? Maghahanap ng ibang ina? Hindi naman siya tuni kang ina. Mabait sa akin si Tita Anran. Gusto ko siya. Kida. Tagapamahala. Pumunta ka at alamin mo. Yung babaeng pangalan ay Anong place siyang tao? paano nagawa niyang akitin ang anak ko at turuan ang apo ko? Opo, madam. Sinan, Saan ka nagpunta? Kahapon ang castle natin DBA? Jiang Yue. Kinakansela ko ang kasunduan natin. Bibigyan kita ng sapat na halaga para sa kalahati ng buhay mo sa pagkain at kasyutan. Kung tingin mo kulang pa, sabihin mo. Lucinan. Ano nagawa kong Molly? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi kita kailanman minahal. Hindi mo ako mahal. Pero may Xiaobao patio DBA? Hindi pwedeng mawalan si Xiaobao ng nanay. Jiang Yue. Inalagaan MOBASI baby back. Lucinan. Kung gusto mong iwan ako, kukunin ang anak mo at aalis kami malayo. Hindi mo na siya makikita habang buhay. Sigurado ka bang SI baby bao ay tunay nating anak. Si Baby Bao ay tunay nating anak. Yung gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Ikapatalaya yun. Si Xiaobao ang anak natin. O baka naman, simulat sapo, nilaloko, mo lang AKO? Si Nan. Si Yue ay manugang ng pamilya Lu. Hindi pwedeng umatras sa kasal. Si Nan. Ito pinakamahalagang, Hindi ito biro. Mom, Dad, aside Jiang Yue ay. Lucinan. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay para sa pagmamahal ko sa iyo. Kung hindi mo ako mahal. Ano pa ang silbay in buhay kayo? Yue. Huwag kang gagawa ng kapahamakang bagay. Tumawag ng ambulansya, bilis. Bakit? Akala ko makukuha ko na ang lahat. Bakit ganito ang nangyari? Ren. Dapat siya iyon. Aaron. Ngayon, hindi ka na pwedeng tumakas. Simula ngayon,
Hindi ka na pwedeng lumayo sa akin. Ainen. Narinig ko, nagbanta si Jiang Yui Ginamit ang kamatayan para pilitin. na huwag ituloy ang Itong si Jiang Yui, mukhang matalino sa umpisa. Sayang, puro pag-ibig ang iniisip. Basta may kinalaman kay Lucinan, nawawala siya sa tamang isip. Yan ang nararapat sa kanya. Kahit sinong babae, kapag naghangad ng pagmamahal, nagiging baliw talaga. Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Hintayin mo lang, masetsitting pa ang susunod. Mr. Liu. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Nabalya ng pondo, natanggay ang proyekto. Anong ginagawa nyo? Anong silbi niyo sa kumpanya? Hindi kayo minahal, SI, ang pagsasama namin, dahil lang sa responsibilidad. Ran, magbakasal na tayo. Sino siya? Sino ba talaga ang babaeng yan? Gusto mo bang malaman ang totoo? Punika SA left Bank Bridge. Gusto kong makita. Anong kalokohan ang nilalaro niyo? Ginoong Jiang, huwag pumunta ng ito ay isang patibong. Hindi ko nagpapatakbo ng bagay ko. Huwag isipin na ang ugnayan natin ay magbibigay ng pagiging malapit sa akin. Sasabihin ko sa'yo, sa Tinjin Keo, ikaw ay isa lang aso. Fake it. Biglang naalala ko ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sunyanan. Ikaw Paula, And ran. nagpapanggap kang nagpapakaba. Miss Jiang. Ang tagal na nating hindi nakita. Yang Udesk. Ikaw ang nagbigay sa akin noon. Regalo ko yun para sa'yo. Masaya ka ba? Sabihin mo sa akin. Sino yung babaeng kasama ni Lucinan? Sino ba talaga siya? AKO yun. Alam kayo na ikaw yan. Ikaw ang nang-akit kay Sinan. Ms. Jiang. Sa totaling, hindi ko gusto ang lalaki mo. Ang gusto ko ay Anong ibig mong sabihin? sa totaling, ang gusto ko ay ang kumpanya mo. Balak kong humiwalay sa Anhua Group. Bibilhin ko ito sa mababang halaga. Bilang kapalit. Matutulungan kitang mabawi ang puso ni Lucinan. Bakit kita paniniwalaan? Noong nakaraan sa hotel, kinulungan na kita matupad ang pangarap mo, di ba? Siguradong masaya ka nung gabing iyon, di ba? Yung gabing iyon. Maganda talaga. Gayong pagkakataon. Anong plano mo para tulungan ako? Papasak kayo as I Lucy na magpakasal asayo. Gagawin kong isang ingrandeng kasalan na pag-usapan ng buong bayan. Dahil mas maganda kung ang kaligayahan mo lahat makakakita. Totoo ba ang sinasabi mo? Basta't magtiwala ka sa akin, magagawa ko. Tutal magulo na rin ang Jiang Group, ibigay mo na sa kanya, wala namang kaso. Sige. Magtitiwala ulit ako sa'yo. Pero kung lolokohin mo ako, siguradong lagot ka. Relax ka lang. Sa pagkakataong ito, matutupad ang hiling mo. Tita Anran, bakit hindi ka dumalaw? Para makipaglaro kay Xiaobao? Naku, Tira, abala sa trabaho. Tingnan mo, may oras lang, dumiretso na agad para makita ka. Anran.
May gusto akong sabihin sa'yo matagal na. Ano yan? Siya biyang ano? Yang babing SI Enron? Sinong nagsabi sa kanyang pumasok? Alayasin niyo siya. Huwag mong paalisin si Tita Anran. Siya ang paborito kong tita. Xiaobao. Bakit ang hirap mong kausapin? Siya ay isang dayuhan. Si Tita Anran ay hindi dayuhan. Gusto ko siya ang magiging mama ko. Sinabi kayo na. Sa pamilya namin, ang pamilya, isa lang ang kinikilalang manugang, si Jiang Yue. Babaeng hindi kilala ang pinagmulan. Hindi ko siya papayagan makapasok sa pamilya Lu. Mares Lu, mukhang nagkamali ka na intindi. Si MR Lu ang nagsabi na namimiss ako ni Little Bao, kaya ako pumunta. Wala akong balak sumali sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa iyo, mapagpanggap. Bakit iwan ni Sinan si Yue sa araw ng kasal nila? Ma, hindi kasing simple nang iniisip mo si Jiang Yue. Basta AKO, sa Yue lang ang kinikalala kayo. Mr. Lu, may sinabi si Miss Jiang na para sa'yo. Pwede ba nating pag-usapan sa ibang lugar? Si Lucy Nan. Mahal mo ba talaga ako? Pakinggan mo ang puso ko. Para kanino ito tumitibok? Kung sakali. Malalaman mo na hindi ako ang inisip mong tao. Paano kung may maraming sikretong tinatago ako sa'yo? Kahit pa. Ginagamit lang kita. Gamitin mo ako. Pa, saan mo ako gagamitin? Ako ang magtatakda ng mga patakaran. Ang natitirang buhay mo. Maari mong bayaran ng buong buhay mo. Kung sabihin ko, Pakasalan mo si Jiang Yue pumapayag ka ba? Pakasalan si Jiang Yue, bake it? Kung ibibigay ko sa kanya ang ingranding kasal. At hayaan ang buong bayan. Masaksihan ang kanyang kaligayahan. Papayag ka ba? Basta gusto mo. Handa akong gawin. Pero may pangako ka sa akin. Kahit anong plano mo. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa peligro. Lucy Nan. Ikaw talaga ay isang napakabuting tao. Jiang Yue, pasensya na sa pag-alis ko noong kasal. Nagset ako ng date ng kasal. Magandang araw ito. Kung handa ka pang magpakasal. Oo, handa ako, handa ako. Kahit ano pa ang ginawa mo sa kahit kailan, handa pa rin ako. Sige. Sa kasal sa susunod na linggo, dadalo ka. Inimbitahan ko ang mga makapangyarihan para maakma ang isang engranding kasal para sa iyo. Sa wakas, ikakasal na ako kay Kuya Sinan. Ms. Jiang, naihanda ko na ang kontreta. Totoo pa ba ang sinabi mo nung nakaraan? Enron. Mukhang hindi ka na makapaghintay, ha? Pero ayos lang. Magiging MRS Luna ako agad. Ang maliit na Jiang Gro. Wala kang fake. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo.
Sadye, kunin mo. Sana kayanin mo ang utang ng kumpanya. Congratulations sa iyo, Miss Jiang. Maligayang bagong kasal. Siyempre naman, Si Lucinan ay sa akin pa rin. Walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Jiang Yue, binabati kita. Ang araw na iyong kasal ay ang araw na babagsak ka sa impyerno. Si Miss Jiang ay perpekto, ginawa ng langit para sa isa't isa. Mr. Liu, Miss Jiang. Naway magtagal kayo ng habang buhay. Miss Jiang, hayag ka bang pakasalan si anuman. Pumapayag ako. Ginoong Lucinan, ikaw ba ay handang pakasalan si Ginang Jiang Yue sa hirap at ginhawa? Sa kalusugan o karamdaman, Mahal mo siya, iginagalang magpakailanman. Diyos ko, hindi si Ginang Jiang. Nasa relasyon siya sa kanyang katulong. Jiang Yue, anong nangyayari dito? Tinan. Sinan, hindi ito totoo. Ito ay peak. Hindi ako yan. May nagsarap sa akin. May gusto magpahamak kay Sernan. Jiang Yue, ito ba ang sinasabi mong pagmamahal? Nakakatawa talaga. Sernan, pakinggan mo ang paliwanag. Nalala kayo, naalala ko, nung gabing yun, ikaw ang nandiyan. Kanselado ang kasal. Lucinan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Inintay ko ang araw na ito. 5 taon kong inintay. Sobrang mahal kita. Paano ko magagawa na makipag-ugnayan sa ibang lalaki? Ang video na, to peak, to gawa-gawa lang. Tinan. May nag-set up sa akin. Siniraan lang ako. Ganito ba ang sinasabi mong pagmamahal, Jiang Yue? Mga ginagawa mo sa likod ko. Akala MOBA hindi kayo alam? Anong ginawa kayo? Sinan, huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Ako ang pinagtatakpan nila, wala akong ginawa. Hindi ganun. Sinan, pakinggan ang paliwanag ko. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Hindi ko sinasadya ang mga ito. Grabe, hindi ko inakalay. Si Jiang Yue, pinananasan Lu, talagang napaka-ambisyoso niya. Kinda na yung alam, diba? Ang Jiang Group ngayon. Iyon ang dating sushi group. Narinig kayo. Ang ka-accident ng pamilya ng sushi group. May kinalaman ba si Jiang Yue dito? Tumahimik ka, kayo lahat tumahimik. Lucinan. Ang isinakripisyo ko para sa'yo, paano mo nagagawa sa akin ito? Kahit hindi mo ako mahal. At least alang-galang kay Xiaobao. Ako ang nagsilang ng napakakit na anak para sa'yo. Hindi pwedeng mawala ng nanay si Baby. May mukha ka pang banggitin si Bebe. Baby, Hindi ko inaasahan, napakasama pala ni Jiang Yue, pati bata sinasaktan. baka hindi tunay na anak si Baby Lu. Kung hindi, bakit ganito kasakit ang puso? Jiang Yue. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Ang pamilya Lu ay hindi masama sa'yo. Ikaw. Paano mo nagawang saktan si Xiaobao? May konsensya ka pa biye? Jiang Yue, hindi ikaw gumagawa ng kalokohan sa labas. Sinaktan mo pa ang bata at ninakaw mo ang lihim ng negosyo ng Lu Corporation. Nakakagalit ka talaga. Emares Lu, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Si Xiaobao ayaw may kinig. Sinuyo. Sobrang galit ako. Gusto ko magturo ng leksyon. Di sinasadya. Jinan Lu, Tama na. MJ Tao. dalhin si Jiang Yue sa baba. Ayoko nang makita ang babaeng yan. Dalhin na siya. Bitawan niyo ako. Na-frame lang kayo.
Anong ginagawa mo dito? Jinu Jiang. Pumunta ako para sabihin sa iyo na ang Jiang Group ay hindi na pag-aari ng pamilya Jiang. Anong ibig mong sabihin? Si Anran na ang may control sa Jiang Group. Pinalitan niya ito at ginawa ng An Group. Ngayon, pati ang kumpanya. Wala na rin tayong lugar dito. Si Enron. Ang babaeng walang hiya. Sigurado akong siya ang may pakana nito. Jinu Jiang. Ngayon ang gulo ay lumala, wala na ang kumpanya, hindi ka na babalik sa pamilya Lu. Kung gusto, sasamahan kita umalis sa Beijing. Maghanap tayo ng bagong lugar, magsimula tayo ulit ng bagong buhay. Dalhin mo ako palayo. Ginoong Lin. Akala mo kang sinokopye? Ikaw, karapat dapat kang dalhin ako palayo. Alam ko na hindi ako kasing galing ni Ginoong Lu. Totoo ang intensyon ko sa'yo. Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ang awa mo. Akala mo kang sino ka? Pare. I say ka lang aso kayo. Lumayas ka. Sir Jiang. Maginggat ka. Enron. Hindi kita palalampasin. Enron. Sinadya mo ba ito? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Fake it? Nalala mo, Pabye, ito? Regalo mo sa akin nung kaarawan ko nung bata pa tayo. Iningatan ko ito ng maigi. Kasi, itinuring kitang pinakamatalik na kaibigan. Bakit nasa kamay mo ito? Kasi ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Ako yung taong itinapon mo mismo sa dagat. Yan. Imposible. Naloloko mo kayo Sunyanan. Patay na si Sunyan ang matagal na. 5 taon na ang nakalipas, si Sunyan An ay ikaw mismo ang pumatay. Ngayon, AKO Asayan Ran. Wala kang pakialam kang ikaw ay Sunyanan Owen Ran. Dahil karapat dapat lang sa inyo yan, utang ng pamilya sa akin. Nagbankrupt ang kumpanya ng mga Jiang dahil sa pag-abuso ng ama mo sa pondo ng kumpanya at illegal na paggamit ng pera. Nagresulta ito sa pagkaubos ng kabuwang pondo ng kumpanya. At ikaw naman, ibinintang mo ang lahat sa mga magulang ko. Pati sila napahamak mo hanggang sa ikinamatay nila. Jiang Yue. Nakipagsabuatan ka kay Assistant Lin para planuhing dambungin ang mga ari-arian ng Lugro. Akala mo ba talaga na may tatago mo ang lahat? Ginagawa mo bang mangmang silusinan? Jiang Yue. Talagang mula simula hanggang dulo, isa kang hangal na tao. Imposible. Ang tari kayo. Imposible. Dahil sa iyo, namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Ginawa mong Jiang Group ang sugroup. Lahat ng ito, talagang kasalanan ng tatay mo. Ikaw. Sinisisi mo ang lahat ng ito sa akin at sa mga magulang ko. Pinili mo pang ihagis ako mismo sa dagat. Ikaw. Ikaw ang mismong nagtapos ng pagkakaibigan natin. Hindi mo lang AKO naloko. Pati mga magulang ko sinaktan mo. Tinuring kanila na parang tunay na anak. Yue, mulang gayon ito na ang tahanan mo. Anak ka na namin. Yue. Anong gusto mo, ibibigay yan ni tita at tito sa'yo. Lahat ng bagay mo, magiging katulad ng kainyanan. Salamat. Ito ang paborito kong pulseras, ibibigay ko sa'yo. Hindi pwede. Sunyanan, huwag kang magdare na lokahin kayo. Jiang Yue. 5 taon na ang nakalipas, ikaw mismo ang nagtapon sa akin sa dagat. Nalala mo ba yan? Hindi. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi.
Pero noong ikaw mismo ang nagtangkang patayin ako, bakit hindi mo naisip na hindi pwede? Yan. Dahil lumaki tayong magkasama, palayain mo na ako. Palayain mo na ako. Jiang Yue. Simulang gayon. Ayaw ka makita ka ulit. Umalis ka na. Hindi mo ako papatayin. Gayong beses, palalayain kita. Pero mulang gayon, tapos na tayo. Tinyan. Akala mo ba kung palalayain mo ako, magpapasalamat ako sa'yo? Matagal na tayong nasa walang hangganang laban. Sa susunod na saktan mo ako at ang pamilya ko. Hinding-hindi na kita palalagpasin. Enron, nawawala si Xiaobao. Saan napunta si Xiaobao? Ano ba talaga ang nangyari? Dumating si Jiang Yue kagabi. At dinawanaya si Xiaobao. Kahit nabaliw si Jiang Yue, anak pa rin naya si Xiaobao. Hinding-hindi niya sasaktan ang bata. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko talaga kailanman ginalaw si Jiang Yue. Si Xiaobao ay anak natin. Ibig sabihin, si Xiaobao ay anak ko. Ang anak ko, buhay pa. Toda ito. Ikaw kasama ko noong 5 taon nakalipas. Si Xiaobao ay anak natin. Si Xiaobao. Anak natin siya. Pasensya na, hindi agad kita nasabihan tungkol dito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak si Xiaobao. Kailangan nating hanapin siya. Kailangan talagang mahanap si Xiaobao. Hello. Tinyan. Sa tingin kong gayon. Alam mo na siguro ang lahat, DBA? Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pumunta ka mag-isa para magkita tayo, okay? Sabihin mo sa akin ang lugar. Pupunta ako ngayon din. Sinasabi kayo lang kasi kung magdadala ka ng pulis. O kaya si Sinan. Hindi ko may papangako. Naligtas pa ang anak mo. Ikaw. Jiang Yue. Si Xiaobao Batisia. Pati bata, di pinatawa. Value ka BA, isa lang siyang walang kwenta. Sinyanan sasabihin kayo sa'yo. Kung di ka makakarating sa loob ng 10 minuto. Sige. Pupunta na ako ngayon. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Si Jiang Yue, value siya. Pwede niyang gawin kahit Hindi pwede, kailangan kong pumunta. Ako lang ang kailangang pumunta. Hindi mapapahamak si Bobby kapag ako ang... si Baby ay anak ko rin. Hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Lucy Nan. Ako ang habol ni Jiang Yue. Kapag pumunta ako, hindi niya sasaktan si Bobby. Ano kung may mangyari sa'yo? Anong gagawin namin ni Bebe? Lucy Nan. Nananawala ka BA asekin? Babalik kong ligtas si Xiaobao. Maghintay ka sa bahay. Sige BA. Huwag kang gumalaw. Jiang Yue, nababali? Baitawan siya, nabaliw ako. Tama. Bali na kayo. Sinyanan natalo kayo. Pero, may alas pa ako. Huwag kang gagalaw. Jiang Yue, ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Huwag mo lang siyang saktan. Gusto kita. Buhay kapalit ng buhay. Palitan ang sarili para sa kanya. Papayag, palit ko. Pakawalan mo, gawin mo kung anong gusto mo sa akin. Tinyanan.
Kahit ikaw may ganitong araw din. Sa wakas, matitikman mo na ang sakit ng pagkawala ng lahat. Jiang Yue, ako ang kinamumuhian mo. Wala siyang kinalaman dito, pakawalan mo siya. Huwag kang gagalaw. Huwag mo akong lokahin. Tinyanan. Hindi ka na makakatakas. Basta't ligtas si Baby, ayos lang. Mama. Tumahimik ka. Isa pang sigaw. Maniwala ka, pati ikaw papatayin ko. Jiang Yue, pwede mo akong patayin. Baitawan mo si Baby, wala ka. Walang kasalanan. Dapat mamatay kayong magina. Ikaw, Sunyan-an, patay ka na 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa'yo. Matagal ikinasal si Kuya Sinan sa akin at wala ganitong nangyari kay Xiao Bao. Lahaing ito. Ikaw ang may kagagawan. Anran, Aos Kalang BA? Ayos lang AKO. Bilisan mo, iligtas mo si Xiao Bao. Jiang Yue, Sirna BA, Yulo MO? Hadi Bata, Diname MO Pa. Nabaliw na ako. Nabaliw na ako. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Businan. Mahal na mahal kita. 5 taon akong walang pangalan na kasama ka. Akala ko sa wakas magpapakasal na tayo. Hindi ko akalain na para kay Sunyan ang nababaeng walang hiya, magkakaisa kayong saktan ako. Hey Kira. Gusto ko na sana mamatay kayong dalawa. Lucy Nan. Jiang Yue. Aikao. Tamana. Tiyasinan. Hindi ko sinasadya. Wala akong balik manikit sa'yo, Kuya Sinan. Bakit? Lucy Nan, magpakatatag ka. Oy. May nasaktan dito. Bilisan nyo, huwag kang umiyak. Ang mahalaga, ligtas ka. Bakit ganito ang nangyari? Bakit? Gusto ko lang. Gusto ko lang mahalin mo ako Sinan. Luzol. Huwag kumilos, dalhin niyo ang tao. Nawala ng dugo ang nasugatan. Kailangang dalhin sa... Pakiusap, iligtas niyo siya. Pakiusap, tulungan niyo siya agad. Sinan. Sinan, huwag sumuko. Sinan. Mommy, magiging okay si Daddy, di ba? Magiging okay siya. Siguradong magiging maayos si Daddy. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Dok, kamusta na siya? Marami siyang nawalang dugo. Nagawa ang emergency pag-donate ng dugo at operasyon. Hindi stable ang kondisyon niya. Kailangan pa ng karagdagang ang susunod na 24 oras ang pinaka-critical na panahon. Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Narito si Mama. Sigurado ako, magiging maayos ang papa mo. Hintayin natin siyang makauwi. Stable na ang pasyente ngayon. Salamat, Dok. Papa, gising ka na. Naghihintay kami ni Mommy. Sinan. Kailangan mo magising agad. Miss Su, salamat sa paghihirap mo. Sinan. Kailangan mo magising agad. Araw-araw kang binabanggit ni Xiao Bao.
Doctor. Sinan. Sinan, sa wakas nagising ka na. Grave sobrang naglalakemia sa'yo. Ma. Nasaan si Anran? Nasan siya? Hindi rin namin alam. Simula pa kahapon. Bigla na lang siyang nawala. Nawala na. Bakit bigla na lang siyang nawala? Bunso. Alam mo ba kung saan pumunta si Mommy? Daddy. Sabi ni Mommy, may aasikasuhin siya, kaya aalis muna siya sandali. Pero hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Ang babaeng ito. Grabe talaga, hindi maintindihan minsan. Sinan. Ang mahalaga ngayon, magpagaling ka muna. Simula pa lang niloloko ka na ng babaeng yan. Kahit ina siya ni Tia Obao, hindi ko siya papayagang mapangasawa ng pamilya Lu. Ma. Maliban sa kanya. Hindi ko pakakasalan ang kahit sino. Bakimo iniwan si Lucinan? Ang lalaking tulad niya bihira lang. Alam mo ba, halos mabaliw na siya kakahana sa'yo. Hindi mo maintindihan. AKO. Ginagamit ko siya palagi. Simula nang lumapit ako sa kanya. Para makaganti kay Jiang Yue. Hindi ako karapat-dapat sa tunay niyang pagmamahal. Jinami. Pero nakikita kao. Natutu, mahal mo na siya. Kung hindi, hindi ka mag-aalala ng ganun nung nasaktan siya. At hindi mo siya maalagaan ng walang tigil habang wala siyang malay. In love ako sa kanya, pero ano naman ngayon? Yung pakay ko sa kanya noong una ay marumi. Gayon, nakuha na ni Jiang Yue ang nararapat na parusa. Panahon na para umalis. Anan. Hindi iniintindi ni Lucinan ang layunin mo noong una. Ang mahalaga sa kanya, palaging ikaw. Pero hindi ko alam kung paano haharapin. Takot akong malaman niya kung sino talaga ako. Baka mandiri siya. Baka mabigaw siya. Alam na ni Lucinan ang nakaan mo. Pero pinili ka pa rin niyang mahalin. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mo. Parang, wala talaga tayong tadrana. Emestan, alam mo ba kung nasaan si Anran? Oo. Alam ko kung nasaan siya. Pero, may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Nasan siya? Marlu, hindi talaga Anran ang totoong pangalan niya. Ange Tutu, sinyong Ange pangalan niya. Dati siyang anak na maari ng sugru. Nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Palaging may dala siyang matinding sakit sa puso niya. Lumapisia sayo, ginamika. Paralan magigantik e Jean Yue. Pero, dahil dito, nalugmok siya sa malalim na pasisisi at pagkalito. Alam ko lahat ng sinabi mo. Alam ko na ang lahat. Pero hinding-hindi ko siya sinisi. Sa tutulan, may piwang ka sa puzoni en. Pero lagi niyang iniisip na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Umalis siya sa'yo. Dahil iniisip niya masasaktan ka lang niya. At magiging pabigat lang siya sa'yo. Hindi ko alintana ang nakaraan niya. Mahal kayo siya. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Mamahalin ko pa rin siya. Ito ang address niya sa ibang bansa. Lucinan, kung mahal mo siya, ibalik mo siya sa'yo. Kailangan ka niya. At kailangan din niya si Saubao. Salamat, Ginang Tian. Hahanapin ko talaga siya. Luciao. Pakisigurado, maging masaya si Anan sa amin. Sisiguraduhin ko.
Anran, Bakit ka nandito? Anran. Bakit ka bigla-bigla umalis? Pasensya na. Pakiramdam ko kasi. Hindi ako karapat-dapat na manatili sa tabi mo. Yang tungkol kay Jiang Yue, pati yang kay Xiaobao, lahayan kasalanan kayo. Hindi mo kasalanan ito. Pero ang dahilan lumapit ako sa'yo ay para maghiganti kay Jiang Yue. Ginamit kita. Nasaktan din kita. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi ko inintindi ang dahilan mo sa paglapit sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Alam MOBA, sa mga araw na wala ka, gabi-gabi umiyak si Xiaobao. Hinahanap ka niya, mami. Paano mo nakukonsensya? Habang buhay na lang ba siyang hindi makikita ang mami niya? Xiaobao. Kamusta na siya? Miss na miss ka and I Xiaobao. Miss na miss din kita. Sinan. Bakit mo siya dinala pabalik? Lumapit siya sa'yo noon para gantihan si Yue. Nakalimutan mo na ba yon? Nene, kahit anong nangyari noon, tapos na ang lahat ng yon. At saka, siya ang tunay na ina and I Xiaobao. Sana po matanggap niyo siya. Tanggapin? Bakit ko siya tatanggapin? Paano kung muli kanyang saktan? Jinong Liu. Alam ko nangyari noon. Kasalanan ko ito. Pero mahal ko sina Sinan at Xiaobao. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para itama ang mga pagkakamali ko noon. Itama, akala mo bilang salita mo lang. Mananawala na ikaw sa'yo? Lola, mabait talaga si Mommy. Araw-araw niya akong nilalaro, pinukwentuhan, at tinuturuan mag-drawing. Huwag mo siyang paalisin, pwede ba? Xiaobao. Bata ka pa. Hindi mo maintindihan ang mga bagay ng matatanda. Pero, gustong-gusto ka ni Xiaobao. Pwede kang manatili sa pamilya Lu. Pero hinding-hindi kita ituturing na manugang ng pamilya Lu. Ma, ang desisyong ginawa ko, walang sinuman ang pwedeng magbago. Walang problema. Jinong Liu. Naintindihan kita. Sa nakaraang 5 taon, hindi ko talaga naalagaan si Xiaobao. Pero mula ngayon, gusto kong bumawi sa kanya. Ikaw? Jinong Liu, bumangon ka na at uminom ng gamot. Ikaw. Bakit mo ginagawa ang mga ito? Jinong Liu. Ikaw ang ina and I Sinan. Pati na rin ang lola ni Xiaobao. Ang pag-alaga sa inyo ay tungkulin ko. Huwag mong isipin na dahil ginawa mo ito, magpapasalamat ako sa'yo. Ginagawa ko ito. Hindi para suklian mo ako. At hindi rin para makasal sa pamilya Lu. Dahil lang sa ikaw ang lola ni Xiaobao at si Xiaobao. Kailangan din ng pagmamahal mo. Nyenen. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga araw. Halika. Riendilu, kapag gumaling ka, mapapanatag na ako. Alam ko naman talaga na ang mga desisyon ni Sinan, walang sinuman ang makakapagbago nito kahit hindi ako alagaan. Pakakasalan ka pa rin niya. Sa mga araw na magkasama tayo, pakiramdam ko, isa kang napakabuting bata. Dahil gusto ni Sian magpakasal kayong maaga, pumili ng tamang araw.
Magpakasal na kayo. Mommy, ang saya ko. Sa wakas, pwede na tayong magkasama habang buhay. Una. Pamilya Teo. Nandito pa si Mama. Halika, baby. Masaya ka ba? Kapag nawala ka uli, ikakandado kita sa kama hanggang mamatay. Lucinon. Mahal kita.